Ayon kay Chinese Foreign Ministry Lin Jian, itigil na umano ng Pilipinas ang panghihimasok nito at dapat alisin na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa lalong madaling panahon. Grabe naman, no? Yung Skoda Shoal, mga utol, ay sakop ng ating Philippine Exclusive Economic Zone. Okay? So karapatan natin na maglagay tayo ng kung ano man dyan. Kahit maglagay tayo ng building dyan, wala silang magagawa. Ang siste kasi, inaangkin nila yan. Feeling nila kanila. So, tayo, ang papaalisin. No, normal, no? Normal, no? Na pinapaalis tayo at normal na sa pag-iisip nila, na feeling nila, mga utol, kanila yung mga lugar na yan. Gaya ng kanilang ini-insist. Okay? Pero, sa totoo lang, dapat hindi pumayag ang ating gobyerno na paalisin itong Teresa Magbanwa na nakastation o nandyan na nakabalandra dyan sa Skoda Shoal, di ba? Mas tama lamang. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Sa totoo lang, ang tensyon sa West Philippine Sea sa halip na humupa, parang lalo lamang lumalala at nadadagdagan, mga utol. At syempre, hindi nila pwedeng sisihin ng Pilipinas nitong China dahil sila naman ang gumagawa ng tensyon na ito. Okay, diba kamakailan lamang pinaliparan nila ng flares ang ating Air Force, and then kasunod nito yung banggaan o binangga nila ang ating Philippine Coast Guard ships dyan malapit sa Skoda Shoal. At ito, syempre, ngayon, panay naman ng iyak nitong China, no? Bakit kaya sila pa yung panay ang iyak sa nangyayari? Okay? So, ito'y mula kay John Reps, mga utol. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Ayan, no? China pinaalis sa lalong madaling panahon ang barko ng Pilipinas. Grabe, 'di ba? Sila pa umiiyak. Barko ng China nasunog. Ano kaya ito? Okay, alamin na natin 'to, mga utol. Ang China ng isang diplomatic protest laban sa pananatili umano ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal. At bukod pa dyan ay pinuna din ng China ang planong pag-deploy ng Amerika at Britanya ng 8 nuclear power armed submarine sa Australia malapit lamang sa Asia. At panuorin din mamaya ang actual video ng pagkasunog ng aircraft carrier ng China. Ayan na. John Reps. Umabot na sa 173 ang isinampang diplomatic protest ng Pilipinas sa iligal at mapanghamong aksyon ng China sa West Philippine Sea mula 2022. Apat na po sa 173 diplomatic protest ay inihain ngayong taon, kabilang ang pinakahuling panghaharas ng China sa Pilipinas. The purpose of the protest is to put on record a particular incident. If you don't issue a protest, the impression is it's all right. What happened? Nilinaw ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na bahagi ito ng mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas upang matugunan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Mayroon ding bilateral consultation mechanism sa pagitan ng China at Pilipinas na isa umanong paraan para mapahupa ang tensyon. Pero pwede yun, no? Yung bilateral consultation. Pero yung diplomatic protest, mga utol, parang hindi ba sila nauumay? Na wala namang nagiging resulta, magandang resulta. Bagkus sabi ko nga kanina, lumalala pa yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Sa madalit sabi, hindi yun epektibo. Paulit-ulit ko na yung sinasabi. So, feeling ko naman, alam ng ating gobyerno, no? Na wala ng talab yan, na wala namang silbihan. Pero tama pa rin na maghain, pero dapat may iba pang approach. Bukod doon, palagay ko. Okay? Ano sa palagay nyo? Pa-comment na lang. Mamaya may ipapakita ko sa inyong report na bago na namang update tungkol sa West Philippine Sea, particular sa Ayungin Shoal. Ano nga ba ito? Mamaya-maya na. Tila wala pa rin itong silbi dahil agresibo pa rin ng China. I think an important way to ensure that the Philippines and China are in touch and can contact each other whenever the need arises. Ayon sa political analyst at international relations expert ay kailangan umanong maging maingat ng Pilipinas sa sinseridad ng China dahil hindi tumitigil ang kanilang mga agresibong hakbang. Yung ganung klaseng tactics still falls under the so-called gray zone.
strategy. Oo. So kumbaga man, it can be provocative. Samantala naghain naman ng China ng isang diplomatic protest laban sa pananatili umano ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Lin Jian, itigil na umano ng Pilipinas ang panghihimasok nito at dapat alisin na ng Pilipinas ang BRP Teresa Magbanwa sa lalong madaling panahon. Grabe naman, no? Yung Escoda Shoal, mga utol, ay sakop ng ating Philippine Exclusive Economic Zone. Okay? So karapatan natin na maglagay tayo ng kung ano man dyan. Kahit maglagay tayo ng building dyan, wala silang magagawa. Ang siste kasi, inaangkin nila yan. Feeling nila kanila. So tayo, ang papaalisin. No, normal, no? Normal, no? Na pinapaalis tayo at normal na sa pag-iisip nila, na feeling nila, mga utol, kanila yung mga lugar na yan. Gaya ng kanilang ini-insist. Okay? Pero sa totoo lang, dapat hindi pumayag ang ating gobyerno na paalisin itong Teresa Magbanwa na nakastation o nandyan na nakabalandra dyan sa Escoda Shoal. Diba? Mas tama lamang. Mas tama, palagay ko, mga utol. Eto bago ipapakita ko sa inyo itong bagong update sa Ayungin Shoal, mga utol. Ngayon lamang ito. Bagong-bago, ito'y mula sa Inquirer.net. Ayan, no? More Chinese militia ships is spotted around Ayungin Shoal. Oh, galing sa Philippine Navy. Ayan, dumami na naman ang Chinese militia sa ating teritoryo sa Ayungin Shoal. I don't want to speculate on their presence in Ayungin Shoal. Yes, we constantly monitor the presence. The 129 total is still within the range, acceptable range that we have been monitoring for the past 2 to 3 months. Grabe, mga utol, no? 100 plus pa rin. Pero kagandahan, no? Ayon din sa Philippine Air Force, sa Armed Forces of the Philippines, nagmo-monitor na rin. Kasama na natin nagmo-monitor ng mga lugar na yan ang US Air Force, mga utol. Yun. Isa rin yun sa mga inaangal, iniiyak ng China. Okay? Pero yan, no? Dumagdag na naman, masasabi ba, pagkatapos ng pag-uusap na naman tungkol sa Ayungin, dumagdag na naman ang Chinese militia ships na nasa Ayungin Shoal. Ngayon, masasabi ba natin tumutupad itong China sa usapin? Ano masasabi nyo? Paki-comment na lang. Tuloy muna natin. So every now and then, there will be fluctuations from 92 to 132. The highest in the past 3 months was 156. Dami, no? 156 ang nakaikot, nakapalibot dyan sa Ayungin Shoal. Talagang gusto nilang kuhain. So pinapaalis tayo pa sa Escoda Shoal. Gusto rin nilang, alam mo yun, ang diskarte kasi talaga nila yung yung consistent presence. Yun, ganun mga utol ang ginagawa nila. Consistent presence para maangkin nila, tuluyan nila maangkin ng isang lugar. Ganun ang tactic ang ginagawa nila. And then, kapag lalapit kayo doon sa inaangkin nilang lugar, tataboy kayo. Dadaragin kayo. This time, yung mga lugar na yan, puro pag-aari ng Pilipinas o yung Pilipinas ang may legal na karapatan. Diba? Jackass. Depending on conditions of the water of the sea out there, then there will be changes. But overall, it is within acceptable limits. Pero sa yung port... Acceptable limits. Meron pala nun, no? Hindi ko alam Okay, tuloy na muna natin to kay John Reps. Ang Escoda ay gusto talagang sakupin ng China kahit na ang Escoda ay nasa 70 nautical miles lamang ang layo nito mula sa Palawan. At bukod pa dyan, sinabi rin ni Chinese Foreign Ministry Lin Jian noong Huwebes na hindi dapat isulong ng Amerika, Britanya at Australia ang kanilang kaoperasyong nuclear submarine hanggat hindi nagkakaroon ng konsensus ang international na komunidad. Parang ang dami nilang kuda, no? Ang dami nilang hinihiling, no? Simple lang naman ang hinihiling ng halos karamihan nandito sa yung ASEAN nation. Lumaya sila, tumigil sila etong China sa pangangagaw ng teritoryo. O bakit sila hindi kung nagpapatawag na tayo ng mga kaalyado, bakit sila kumukuda? Sila naman ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Wala silang karapatang magreklamo. Dami nilang kuda, no, mga utol, no?
Amerika, Britanya at Australia ay sumang-ayon na magsanib upang ilipat ang isang fleet ng 8 nuclear-powered at conventionally armed submarine sa Australia sa ilalim ng kanilang AUKUS program. Dahil dito ay tila nakaramdam na naman ng takot ang China, lalo't malapit lang ang Australia sa Indonesia. Tama. Kaya't sinabi ni Foreign Ministry Lin Jian na sinisira lamang umano ng programa ang mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Kapayapaan na naman at seguridad. Sila pa ang may gana magsalita ng mga bagay na yan. Sila yung dahilan kung bakit walang kapayapaan at wala seguridad yung rehiyon ng Asia Pacific. Sila, etong mga Chinese government na to na pilit nangaagaw at pilit inaangkin yung mga teritoryong hindi naman sa kanila. Lintik. Samantala nasunog naman ang isang aircraft carrier ng China na nakadaong sa Yangtze River sa China habang ito ay inaayos. Ayon sa Chinese media, Tama ang lang, insidente ay nasa ilalim na ng investigasyon upang matukoy ang dahilan ng sunog. Dapat Panoorin ang actual video. Dapat lang masunog yan, no? Parang hala nga maubos na yung kanilang mga military assets, no? Magsabugan mag-isa. Yan, no? Diba? Ayan mismo yung footage, mga utol, at hinahanap ko yung report tungkol dyan. Pero parang ayon dito sa CNN World at sa iba pang mga balita, an old aircraft carrier once a part of mighty Soviet fleet burns in Chinese lagoon. Okay, so hindi sa Chinese yan, no? Oh, yan, no? Oh, a former Soviet aircraft carrier burned in a waterway near Shanghai over the weekend. The latest setback for the decommission na pala, no? Warship since its conversion to a Chinese tourist reaction. A carrier Minsk, which has been anchored in the past 8 years in the lagoon near the Yangtze River in Nantong, Jiangsu province, caught fire during renovation for it to become part of a military theme park. State-run China National Radio reported Sunday. Okay? So hindi pag-aari ng China sa palagay ko. Okay? No, decommission na pati. Yun mga utol. So yun na yun. Yan yun yung nasunog kasi wala akong makitang ibang aircraft carrier na nasunog nito lamang. Okay? So luma na to. Ayan, Minsk nga, tama. Yan na nga yun. So Russian aircraft carrier yan. Old school na nakabalandra sa Chinese River o sa China, sa part ng China. Anyway, mga utol, pa-comment ang inyong opinion hinggil sa ating report ngayon. Maraming salamat kay John Reps. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Huwag niyo kakalimutang maglagay ng komento at paki-like ang ating Facebook page, paki-follow, Alamin Natin PH. Maraming salamat po.